Nagsimula sa isang marangya at malayong bungalow na nakatago sa kalaliman ng kagubatan ng Chile. Si Michael Green, isang mayaman at makapangyarihang lalaki, ay nag-e-enjoy sa isang tahimik na sandali sa kanyang pribadong villa. Sa tabi niya ay nakaupo si Cindy, kapansin-pansin at mapagmahal, ang kanyang presensya ay mainit at nag-aanyaya. Sa panlabas, tila mapayapa ang lahat, ngunit nalalapit na ang kamatayan. Si Facundo, isang sniper na may nakamamatay na katumpakan, ay nasa kanyang paningin si Michael. Sa malapit, sina Hilda at Alex ay naghihintay sa mga anino, nakakandado at nagkarga, handang hamampas. Habang papalapit ang mag-asawa, nabasag ang katahimikan. Itinutok ni Facundo ang unang putok sa dibdib ni Michael. Bumagsak siya, duguan at hinihingal. Pero hindi pa siya patay. Makalipas ang ilang segundo, lumapit sina Hilda at Alex at nagpaputok. Ang mga bala ng mga ito ay tumagos sa kanya hanggang sa tumigil ang kanyang katawan sa paggalaw. Habang nakahiga si Michael na duguan, pinilit niyang maunawaan kung bakit. Tipid na sagot ni Hilda, matanda na siya at tapos na ang kanyang panahon, ang katotohanan ay tumama ng husto. Si Cindy, at ang babaeng nasa tabi niya ay bahagi ng hit squad. Ang kanyang trabaho ay panatilihing malapit at nakalantad si Michael, na ginagawang madali ang trabaho ng sniper. Nang matapos ang misyon, isang helicopter ang dumating mula sa kalangitan. Sa control ni Carl, ang piloto ng team. Sumakay ang mga assassin, walang iniwan kundi katahimikan at ang walang buhay na katawan ni Michael sa looban. Sa kabila ng karagatan sa Seattle, Washington, isa pang kwento ang malapit ng maganap. Si Duncan Vizla ay nasa isang klinika na kumukuha ng mga regular na pag-scan. Nasasabi sa X-ray ang isang marahas na kasaysayan, mga peklat, mga metal na tungkod, at isang steel fused sa kanyang ribs. Ito ay isang tao na binuo para pumatay. Binigyan siya ng doktor ng malinis na sertipiko ng kalusugan na may isang babala. Tumigil sa paninigarilyo. Tumango si Duncan, lumabas, at nagsindi pa rin ng sigarilyo. Nakilala ni Duncan ang kanyang matagal ng accountant, si Loomis. Tulad ng ginawa niya bawat taon sa loob ng halos isang dekada, nag-donate si Duncan ng $200,000 sa isang foundation. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit hindi siya lumampas ng isang taon. Sa isang sandali, binigyan ni Loomis si Duncan ng update. Ang kanyang pagre-retiro mula sa organisasyon ng Damocles ay kumikilos na. Kapag nakumpleto na, aalis siya ng may $8.20 milyon na pensiyon, isang gantimpala na nakuha sa mga dekada ng mapanganib na trabaho. Higit pa rito, si Duncan ay nagmamay-ari ng 4 na ari-arian sa buong bansa, malinaw na mga palatandaan ng isang buhay na binuo sa mga high-stakes na mga kontrata. Ngunit ang orasan ay tumatakbo. May 40 na araw na lang si Duncan bago na maging 50 ang mandatoryong edad ng pagre-retiro para sa lahat ng ahente ng Damocles. Pagdating ng araw na iyon, opisyal na matatapos ang kanyang career at handa na ang kanyang payout. Hindi nagtagal, nakatanggap si Duncan ng tawag mula kay Vivian na humihingi ng madali ang pagkikita. Ang pag-uusap ay tumagal lamang ng kalahating minuto. Pagkatapos ay pinutol niya ang SIM card sa kalahati, isang pagsasanay na hakbang upang manatiling hindi masubaybayan. Nagkita sila sa isang tahimik na restaurant, naghatid si Vivian ng malagim na balita sa nakalipas na ilang buwan. Sistematikong pinatay ang mga ahente ni Damocles. Ang pinakahuli ay si Michael Green na pinatay ilang araw lamang sa kanyang pribadong bungalow. Itinuro na ang may gawa ay ang Russian Mafia, isang Mexican contract killer na nagngangalang Pedro. Iminungkahi ni Vivian na si Pedro ay nasa Belarus na ngayon at naghahanda na muli sa pagsalakay. Bilang tugon, naghinala si Duncan at nagtanong kung bakit siya dinadala dito. Ipinahayag ni Vivian at si Blot na ang kanilang amo ay gustong papuntahin si Duncan sa Belares at alisin si Pedro. Ito ay higit pa sa paghihiganti. Ito ay isang babala, walang pumapatay sa isang ahente ng Damocles at lumayo. Ngunit sinabi ni Duncan na hindi, dahil tapos na siya. Malapit nang matapos ang kanyang oras at hindi na siya babalik. Bumalik si Vivian, na ipinaalala sa kanya na nagsilbi ang mga ahente ng Damocles hanggang sila ay maging 50 years. Sa natitirang 14 na araw, nasa ilalim pa rin ng order si Duncan. At bigla na lang, nagsimula na ang countdown. 14 na araw para mawala o mabubure. Ngunit ang hindi napagtanto ni isa sa kanila ay ang pinakamapanganib na tao na nabubuhay ay hindi lumalayo. Siya ay tumuntong lamang sa mga anino. Ito ay si Polar. Pagkatapos ng tense na palitan, iniwan ni Duncan ang lahat at umatras sa kanyang pribadong cabin sa liblib na Montana.
Nakatago sa kagubatan na nababalutan ng nyebe, ibinigay sa kanya ang bahay na pinakagusto niya, katahimikan at distansya. Pumunta siya sa isang maliit na lokal na tindahan, pumipili ng mga supply at ilang mga DVD upang makatulong na lumipas ang mga tahimik na araw. Sa pagmamaneho pabalik, nakita niya ang isang babae sa tabi ng kalsada. Siya ay mukhang pagod at desperado, sinusubukang ibenta ang kanyang aso para sa pera. Si Duncan ay hindi para sa mga alagang hayop, ngunit isang bagay tungkol sa sandaling iyon ang sumakit sa kanya. Inabot niya ang pera at kinuha ang aso, walang sinasabing tugon sa dalaga. Kaya lang, umalis siya kasama ang isang bagong kasama na hindi niya binalak na panatilihin. Noong gabing iyon, nanirahan si Duncan kasama ang hindi inaasahang bagong alaga. Naglagay siya ng instructional DVD para matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa pag-aalaga ng aso. Sa kalaunan, nakatulog siya sa isang sopa, ngunit ang pagtulog ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa kanyang panaginip, bumalik ang nakaraan. Naglaro na naman sa isip niya ang isa sa pinakamadilim niyang misyon. Habang tumitindi ang bangungot, inabot ni Duncan ang baril sa kanyang pagtulog. Sa isang split second na pagkakamali, na-discharge ang sandata tinamaan ng putok ang aso, na ikinamatay nito kaagad. Pagsapit ng umaga, inilibing ni Duncan ang hayop sa nagyayelong lupa sa likod ng kanyang cabin. Nang matapos siya, napansin niya ang isang babaeng katabi, bago sa lugar, nahihirapang magsibak ng kahoy. Ang bawat paghampas ay nararamdaman mababa. Ang mga kahoy ay hindi gumagalaw. Pagbalik sa loob, patuloy na tumunog ang kanyang laptop. Pilit pa rin siyang inaabot ni Vivian. Mensahe pagkatapos ng mensahe madaliang, demand, ngunit hindi sumagot si Duncan. Sa halip, lumabas siya, lumakad, at tinulungan ang babae. Walang salita, aksyon lang. Nang bumalik ang batang babae mula sa bayan, nakita niya ang kahoy na panggatong na tinadtad at nakasalansan ng perpekto. Wala siyang ideya kung sino ang gumawa nito, ngunit ang tahimik na tulong ay nag-iwan ng tunay na epekto. May nakapansin sa kanyang pagpupumiglas at pumasok ng hindi humihingi ng anuman. Nang gabing iyon, ay tiningnan ni Duncan ang mga mensahe ni Vivian. Tinawagan niya ito pabalik, binigyan siya ng 30 segundo lamang, ang kanyang mahigpit na panuntunan upang maiwasang masubaybayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Vivian. Ang trabaho ay dumating na may bayad na $2 milyon. Kalahati ngayon, ang natitira kapag ito ay tapos na, naputol ang tawag sa tamang oras. Binaba ni Duncan ang telepono at walang pag-aalinlangan na winasak ang kanyang SIM card. Ang hindi niya alam, hindi nag-iisa si Vivian. Ang kanyang amo, si Blot ay nakaupo doon habang tumatawag. Ang kanyang amo na si Blot ay hindi lamang nagbibigay ng utos. Pinatakbo niya ang Damocles, isang lihim na agency ng pagpatay na binuo sa paligid ng mga high-stakes na kontrata. Ipinatupad din niya ang isang hindi masisira na tuntunin. Ang bawat ahente ay dapat magretiro sa 50 na may malaking pensiyon na naghihintay. Ngunit sa likod ng mga eksena, si Blot ay nasa malalim na problema. May utang siyang $29 milyon. At mayroon siyang isang brutal na paraan upang ayusin ito. Patayin ang mga ahente bago sila umabot sa pagre-retiro. Walang pagre-retiro ay nangangahulugang walang mga pagbabayad. Ang pensiyon na pera para sa mga ahente ay sa halip ay dumiretso sa pagsagot sa kanyang mga utang. Ang pagpapadala kay Duncan sa Bel Aires ay hindi isang misyon. Isa itong setup. Kung namatay si Duncan, maiiwasan ni Blot ang pagbabayad ng $8 milyon. Iyon ang parehong kapalaran na alam ni Michael Green at ng iba pa. Hindi sila inalis ng mga kalaban, inalis sila ng sarili nilang organisasyon. Nakita na ngayon ni Vivian ang katotohanan, at kinilabutan siya. Si Duncan, na kilala sa larangan bilang Black Kaiser, ay hindi lamang isa pang agent. Isa siya sa pinakanakamamatay. Ang pag-set up sa kanya ay isang mapanganib na hakbang na maaaring bumalik ng may puwersa. Nang walang ingay, kinuha ni Duncan ang assignment at sumakay ng flight papuntang Bel Aires. Ngunit ang kapayapaan ay nanatili sa malayo. Muli, ang parehong bangungot ang sumalubong sa kanya. Mga alaala ng mga nakaraang pagpatay, pagkakamali, at trauma na tumangging bitawan. Pagdating sa Bel Aires, inabot ni Duncan si Alice, isang babae mula sa kanyang nakaraan na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang prostitute. Binayaran niya ang oras niya, hindi para sa kasiyahan, kundi para gamitin siya sa planong pabagsakin si Pedro. Si Alice ay may isang maliit na anak, at binigyan siya ni Duncan ng sapat na pera upang mapanatiling ligtas silang dalawa kapag tapos na ang trabaho. Simple lang pero matalas ang plano niya.
Nagpanggap bilang teknisyan ng hotel, lumapit si Duncan sa gusaling tinutuluyan ni Pedro. Ang kwento ay isang babae at bata ang nakakulong sa kanilang silid, si Alice at ang kanyang anak, na tumutulong. Gumawa ng eksena si Duncan sa pinto, nag-drill ng malakas para makatawag ng atensyon. Gumana ang ingay. Lumabas si Pedro sa kanyang silid upang tingnan ang kaguluhan. Iyon ang sandali na nag-set up si Duncan. Walang pag-aalinlangan, hinampis niya si Pedro sa pader ng buong lakas. Sumabog ang away sa hallway. Isa-isang pinabagsak ni Duncan ang mga tauhan ni Pedro, mabilis na kumilos at hindi nag-iwan ng puwang para sa mga pagkakamali. Ngunit sa loob ng kwarto ni Pedro, may nagpapigil sa kanya ng malamig. Isang file na nakapatong sa mesa na may marka ng sarili niyang pangalan. Sa loob ng file, nakita ni Duncan ang lahat. Mga larawan, personal na tala, buong detalye tungkol sa kanyang buhay. Malinaw ang mensahe. Habang siya ay ipinadala upang puksain si Pedro, mayroon ding kumuha kay Pedro upang gawin din ito sa kanya. Ang mukhang isang simpleng misyon ay talagang isang setup. Si Duncan ay isang target din. Kinaladkad niya si Pedro at humingi ng mga sagot. Ngunit si Pedro, nanginginig sa takot, ay wala. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng mga kontrata ay inayos sa pamamagitan ng dark web, ganap na hindi nagpapakilala. Hindi kilala ng mga mamamatay tao ang kanilang mga kliyente. Nang wala ng karagdagang impormasyon, tinapos ito ni Duncan. Pinatay niya si Pedro sa lugar. Pagkatapos ay ligtas niyang pinalabas si Alice at ang kanyang anak sa hotel. Para sa kanilang tulong, binigyan niya sila ng halos $100,000, sapat na para umalis at magsimulang muli. Nang makumpirmang patay na si Pedro, tinawagan ni Duncan si Vivian. Sinabi niya sa kanya na siya ay kumukuha ng trabaho at humiling ng unang $1 milyon na bayad. Si Vivian, na hindi alam na natuklasan ni Duncan ang katotohanan, ay nagbayad ng pera ng walang tanong. Maya-maya ay tumawag muli si Duncan, mahinahon at direkta. Nagpadala siya ng patunay, mga larawan ng bangkay ni Pedro, at nagbigay ng malinaw na deadline. Ang pangalawang $1 milyon ay dapat dumating sa loob ng 24 na oras. Sa kabilang banda, napailing si Vivian. Ang kanilang plano na alisin si Duncan ay ganap na nabigo. Sa halip na isang patay na agent, mayroon na silang ganap na kamalayan at lubhang mapanganib na kaaway. Habang nagpapanik sila, tinupad ni Duncan ang kanyang salita. Sinigurado niyang ligtas si Alice at ang kanyang anak, ibinigay ang buong bayad gaya ng ipinangako. Sa punong tanggapan, pumasok si Vivian sa isang pulong. Kasama si Blot galit at takot, sinabi niya sa kanila na nabigo ang misyon at nagbabala na maliban kung binayaran nila si Duncan, mabubuhay sila sa ilalim ng banta ng kanyang pagbabalik. Simple lang ang mensahe, kung hindi sila magbabayad, hindi na sila makatulog muli. Sa wakas ay naunawaan nila na si Duncan ay hindi katulad ng iba. Ang pagpatay sa kanya ay hindi magiging simple. Kaya dinala niya ang kanyang nangungunang unit, ang parehong elite na koponan na nag-execute kay Michael Green. Ang pinuno ng nakamamatay na grupong ito ay si Hilda, isang malamig at mahusay na assassin. Ang kanilang unang hakbang ay sinusubaybayan si Duncan sa pamamagitan ng kanyang pinakamalapit na pakikipag-ugnayan. Ni-raid nila ang opisina ni Loomis, ang matagal na niyang financial manager. Walang awa siyang binugbog ng team hanggang sa ibigay niya ang kailangan nila. Mga detalye tungkol sa 4 na ari-arian ni Duncan at ang charity foundation na sinusuportahan niya bawat taon. Nang magkaroon na sila ng intel, pinatay nila si Loomis kaagad. Walang saksi, walang kasawian na matatapos. Samantala kumukuha si Duncan ng mga supply sa isang lokal na tindahan nang makita niya muli ang kanyang kapitbahay, isang dalaga na laging mukhang tensyonado at natatakot. Napatalon siya sa bawat ingay, puno ng pag-aalala ang wika ng kanyang katawan. Ito ay isang taong nagdadala ng malalim na emosyonal na peklat, buhay na mag-isa at nahiwalay sa mundo. Nagtayo siya ng mga pader sa paligid niya. Napansin ni Duncan at nang hindi pinipilit. Nagsimula siyang magpakita ng tahimik na kabaitan. Hindi pa niya alam kung sino ito, ngunit may isang bagay tungkol sa kanya na sumang-ayon. Samantala, ang pangkat ng assassination ni Blood ay patuloy na nagsasara. Sa isa sa mga ari-arian ni Duncan, pinangunahan ni Cindy ang paghahanap ngunit walang tao ang lugar. Sa halip na si Duncan, nakakita sila ng isang lalaki na umupa sa bahay sa pamamagitan ng isang third-party na listahan. Wala siyang ideya kung sino si Duncan. Pinatay siya ng team at nagpatuloy, walang saksi, walang pagkakamali. Bumalik sa bayan, umupo si Duncan kasama ang kanyang kapitbahay sa isang tahimik na kafe. Sa unang pagkakataon, malaya siyang nagsalita. Ang pangalan niya ay Camille.
At pagkatapos ng napakatagal na katahimikan, ang pagkakaroon lamang ng kausap ay nagdulot ng pambihirang sandali ng kagalakan sa kanyang mukha. Mabilis na lumipat ang pangkat ni Blood sa susunod na target, ang pangalawang pag-aari ni Duncan. Sa loob, nakita nila ang isang wild party na puspusan, puno ng mga kabataang lalaki na mataas sa droga. Sinabi nilang hindi nila kilala si Duncan. Ilang buwan nang walang laman ang bahay. Nang walang intel na makukuha, pinatay ng mga asasin ang lahat at nagpatuloy. Bawat paghinto ay nag-iiwan ng mas maraming katawan, patunay na walang limitasyon ang squad na ito. Habang ang koponan ay umalis sa isang landas ng kamatayan, si Camille ay humakbang sa nagyayelong bilang na may dalang kamera. Photograph ang kanyang pagtakas, lalo na ang wildlife. Noong araw na iyon, nakunan niya ang mga kapansin-pansing larawan ng mga hayop na gumagalaw sa nyebe. Nagbigay ito sa kanya ng isang bagay na totoo, isang bagay na inaabangan niyang ibahagi kay Duncan. Nang gabing iyon, magkasamang nakaupo ang dalawa sa tahimik na tahanan ni Duncan. Binaliktad nila ang mga litrato ni Camille, nag-uusap ng higit pa. Kaysa dati lumalim na ang koneksyon. Si Camille, na curious at sincere, ay nagtanong kung ano ba talaga ang ginawa ni Duncan at kung bakit pinili ng isang tulad niya na mamuhay ng mag-isa. Binigyan ni Duncan si Camille ng maayos na sagot. Sinabi niya sa kanya na dati siyang nagtatrabaho sa isang espesyal na serbisyo sa libing. Ang kanyang trabaho ay iuwi ang mga bangkay ng mga Amerikanong namatay sa ibang bansa, mga manlalakbay, mga negosyante, sinumang malayo sa kanilang tahanan. Dinala siya nito sa buong mundo at inilantad siya sa maraming iba't ibang kultura. Idinagdag niya na siya ay nagretiro na ngayon na walang pamilya, na nagpapaliwanag kung bakit pinili niya ang isang tahimik at nakahiwalay na buhay sa ilang nanalalatagan ng nyebe. Naintriga, tinanong ni Camille kung ilang bansa na ang nakita niya. Sinabi sa kanya ni Duncan noong 179 na nagsasalita siya ng ilang wika at naiintindihan niya ang mga kaugalian ng bawat lugar. Si Camille, na nasa sabik sa kanyang karanasan, ay nagmungkahi na magbukas siya ng isang maliit na paaralan para sa mga lokal na bata. Isang lugar kung saan maaari silang matuto tungkol sa mundo at maging inspirasyon upang mangarap ng mas malaki. Nagustuhan ni Duncan ang ideya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, may naramdaman siyang sulit na gawin. Ang pagtuturo ay maaaring magbigay sa kanyang tahimik na buhay ng bagong kahulugan. Habang natagpuan ni Duncan ang layunin, dumating ang pangkat ng pagpatay kay Blood sa kanyang huling ari-arian. Ngunit muli, walang kapaki-pakinabang. Ang lugar ay inookupahan ng isang malaki, hindi kooperatiba na lalaki na walang alam. Gaya ng dati, walang pag-aalinlangan nilang pinatay, saka tinawagan si Vivian para magsumbong ng panibagong dead end. Ang pagsubaybay kay Duncan ay hindi magiging simple. Hindi lang siya ibang lalaki. Hindi siya masundan ng mga pangunahing kasangkapan o karaniwang pamamaraan. Binigyan niya ang kanyang koponan ng isang huling utos. Patuloy na maghanap at huwag tumawag muli maliban kung mayroon silang mga tunay na resulta. Sa Montana, sineseryoso ni Duncan ang mga mungkahi ni Camille. Nagsimula siya ng isang maliit na informal na paaralan sa nayon. Dumating ang mga bata mula sa lugar, nasa sabik na marinig ang kanyang mga kwento tungkol sa buhay sa ibang bahagi ng mundo. Samot-saring tanong ang itinanong nila. Kung ano ang kinakain ng mga tao sa India. Anong mga damit ang isinusuot sa Afrika, at kung turkey lang talaga ang kinakain ng mga Turko. Ibinahagi ni Duncan ang lahat ng kanyang nalalaman mula sa kanyang panahon sa ibang bansa. Iniwan niya ang marahas na katotohanan sa likod ng kanyang mga paglalakbay. Sa halip ay ginawa ang kanyang nakaraan sa mga aral na matututunan ng mga bata. Simple, tapat, at puno ng pagtataka. Sa unang pagkakataon, natagpuan ni Duncan ang isang uri ng kaligayahan na hindi niya inaasahan. Ang pagtuturo ay nagbigay sa kanya ng tunay na layunin, isang malayong pagkakaiba sa dati niyang buhay. Pagkatapos ng bawat araw sa paaralan, naglalakad siya pauwi kasama si Camille sa kanyang tabi, nakadama ng kapayapaan na hindi niya nadarama sa loob ng maraming taon. Sa ibang lugar, ang pangkat ng assassination ni Blood ay nauubusan na ng oras. Nanlamig ang sunod-sunod na lead hanggang sa natuklasan nila ang isa na sa wakas ay may katuturan. Pagkatapos maghukay sa mga record ng pananalapi, natagpuan nila ang bangko na ginagamit ni Duncan para sa kanyang taunang mga donasyon sa kawang gawa. Ang sangay ay matatagpuan sa Triple Oak, Montana. Ito ay hindi patunay, ngunit ito ay isang bagay. Nagpasya silang bantayang mabuti ang bangko, sa pag-aakalang maaaring bumalik doon si Duncan. Bumalik sa Montana, tinuturuan ni Duncan si Camille kung paano humawak ng baril. Dito, napapalibutan ng ilang,
ang mga lobo ay maaaring maging isang tunay na banta. Pinahintulutan ang mga lokal na magdala ng mga sandata para sa proteksyon, at naniniwala si Duncan na dapat siyang maging handa kung sakaling malapit na ang panganib. Ngunit sa kalagitnaan ng aralin, nasira si Camille. Hindi niya napigilan ang mga luha. Malinaw ang takot, at hindi itinulak ni Duncan. Tiniyak niya sa kanya kung ayaw niya ng baril, maaari niyang ibalik iyon. Dinala niya siya sa loob, nagtimpla ng kape, at umupo kasama niya sa tahimik na init ng sala. Sinubukan ni Duncan na intindihin ang kanyang reaksyon. Nahulaan niya na bilang isang taong gumugol ng kanyang oras sa pagkuha ng larawan ng wildlife. Si Camille ay maaaring magkaroon ng malalim na paggalang sa buhay, isang bagay na naging dahilan kung bakit mahirap tanggapin ang ideya ng paggamit ng sandata. Ngunit ang katotohanan sa likod ng reaksyon ni Camille ay mas madilim kaysa sa nahulaan ni Duncan. Sa edad na 13, nagtrabaho siya sa isang lugar kung saan nakilala niya ang isang matandang lalaki. Isang araw, inatake siya ng lalaking iyon, lasing at marahas. Binugbog niya siya, ninakaw ang kanyang kawalang kasalanan, at sinira ang kanyang buhay. Pagkatapos noon, naiwan siyang mag-isa para mabuhay sa isang mundong sobra. Sa galit at sakit sa boses, sinabi ni Camille kung sakaling makita siya muli, hindi siya magdadalawang isip. Ang unang bala ay magiging kanya. Ang trauma na iyon ang dahilan kung bakit ang paghawak lamang ng baril ay naibalik ang lahat. Habang ibinabahagi niya ang kanyang kwento, ang bigat ng lahat ay dumurog muli sa kanya, at bumalik ang mga luha. Lumabas si Duncan upang mamili sa pamilihan, ngunit dumating na ang panganib. Nakarating na sa lugar ang assassination team at sinimulang bantayan ang bangko na kanilang natunton sa kanya. Habang nasa stakeout, nakita nila si Duncan na naglalakad palabas sa isang lokal na tindahan. Kinumpirma nila ang target at mabilis na nagsimulang maghanda ng isang bitag. Ang paraan ay ang parehong ginamit nila upang maalis si Michael Green. Si Cindy ang napili para sa diskarte. Nag-post siya bilang isang stranded na driver na nakapark sa tabi ng kalsada habang nakataas ang hoodie. Nang dumaan si Duncan, kinawayan niya ito pababa. Palibhas ay walang magawa, sinabi niyang natigil ang kanyang sasakyan, patay ang baterya ng kanyang telepono, at kailangan niya ng tulong. Tinanong niya kung may charger ang kanyang sasakyan na magagamit niya. Ang bitag ay naitakda. Sinabi sa kanya ni Duncan na walang charger ang kanyang sasakyan, ngunit inalok siyang ihatid siya pabalik sa kanyang lugar. Ginampanan niya ang bahagi ng isang matulunging estranghero, ngunit sa loob siya ay alerto. Taon bilang isang profesional na mamamatay tao ay nagsanay sa kanya upang makita ang mga setup. At isang bagay tungkol dito ay hindi maayos. Dinala niya si Cindy sa kanyang bahay, hindi dahil sa kabaitan, kundi para subukan siya. Kailangan niyang malaman kung talagang kailangan niya ng tulong o kung may itinatago siyang mas mapanganib. Nang gabing iyon, tulad ng kanilang binalak, si Cindy ang nagpakilos sa kanya. Sinubukan niyang akitin si Duncan gamit ang parehong taktika na ginamit niya noon. Sa labas, inilak ni Facundo ang kanyang sniper rifle sa bahay, naghihintay ng signal na bumaril. Kasabay nito, gumapang sina Hilda at Alex patungo sa gusali, na handang isara ang anumang labasan. Ngunit handa si Duncan. Nakita niya ang lahat, mabilis ang paggalaw at walang pag-aalinlangan, binalingan niya si Cindy at binaril. Namatay siya kaagad. Pagkatapos ay nagtago siya, na may mga sandata sa kamay. Nabigo ang bitag, at nalantad na ngayon ang mga asasin. Ginawa ni Duncan ang kanyang paglipat sa isang nakatagong ruta ng pagtakas. Sa oras na pumasok sina Hilda at Alex at nagpaputok, wala nang laman ang bahay. Si Duncan ay nawala. Habang naghahanap sila sa loob, tahimik siyang umikot sa likod ni Facundo na hindi napapansin. Sa isang malinis na putok, ibinaba ni Duncan si Facundo at kinuha ang kanyang sniper rifle. Sa isang iglap, nabaliktad ang laro. Si Duncan na ngayon ang humahabol at sina Hilda at Alex ang tumatakbo. Sinimulan niyang kunin ang mga ito mula sa malayo. Nagtago ang dalawang asasin sa loob ng bahay, umaasang makakaligtas. Ngunit hindi na niningil si Duncan. Matalino niya itong nilalaro. Inalis ang bawat pinagmumula ng liwanag mula sa malayo, na bumulusok sa bahay sa ganap na kadiliman. Pagkatapos ay binuksan niya ang night vision scope ng sniper at nag-scan para sa paggalaw. Sa dilim, ang mga kasanayan ni Duncan ay nagbigay sa kanya ng kabuuang kontrol. Binasa niya ang bawat paghinga, bawat pagbabago ng init ng katawan. Isa-isa niyang binitawan ang mga ito sa dalawang putok, isa ang patay. Pagkatapos ng wala sa oras, sinubukan siyang tambangan ni Carl mula sa likuran. Ngunit sa isang iglap ay nag-react si Duncan, pinatay siya bago pa man siya makapaghampas.
Mula sa bulsa ni Carl, nakita ni Duncan ang isang susi ng motel. Dinala siya nito sa isang silid kung saan natuklasan niya si Jane, natulala at nakadroga. Sa kanyang maulap na estado, naglabas siya ng isang kritikal na detalye. Si Alex, na sumusunod sa utos ni Blot, ay inagaw kamakailan si Camille. Dahil wala na siyang ibang papel sa balangkas, iniligtas siya ni Duncan at nag-walk out. Pagdating niya sa bahay ni Camille, nawasak ang lugar, wala na siya. Ang mga palatandaan ng isang pakikibaka ay malinaw. Kasabay nito, galit na galit sa pagkamatay ni Cindy at ang kompletong kabiguan ng kanyang piling koponan, ay nawawala ng kontrol. Di nagtagal, hinanap ni Duncan ang isang lumang kontak, si Porter, isang retiradong mamamatay tao tulad niya. Sa kanilang pagkikita, isiniwalat ni Duncan ang buong katotohanan. Kinailangan ni Duncan ang tulong ni Porter para mahanap si Camille. Hindi nag-atubili si Porter. Nahulaan niya na malamang na nakakulong si Camille sa loob ng pribadong mansyon ni Blot, isang lugar na kilala sa mga nakatagong silid at madilim na sikreto. Ngunit nang umabot si Duncan upang pasalamatan siya, ipinagkanulo siya ni Porter. Hinawakan niya ang braso ni Duncan at idiniin ang isang tela na may lason sa kanyang balat. Sa loob ng ilang segundo, naparalisa si Duncan. Maya-maya, nagkamalay si Duncan, nakadina at pinigilan, mukha sa mukha na may dugo. Nag-aapoy sa galit sa pagkamatay ni Cindy, na handang pahirapan siya. Sa 4 na araw na lang natitira bago ang ika-50 kaarawan ni Duncan, nangako si Blot ng bagong uri ng parusa bawat araw. Nagpakita siya ng mga larawan ni Camille, nakadroga at halos walang malay, gamit niya ito bilang tool para sirain siya. Si Blot ang nagsagawa ng kanyang mga banta. Araw-araw, brutal at walang humpay ang pagpapahirap. Sa 3 araw, ang kutsilyong ginagamit niya ay pumutok sa loob ng katawan ni Duncan. Bilang pangwakas na pagkilos ng kalupitan, ang dugo ay nagdulot ng isang talon sa mata ni Duncan na iniwan siyang kalahating bulag. Nang gabing iyon, hinugot ni Duncan, nabagbog at nanghihina, ang sirang talon sa kanyang katawan. Gamit ito para kunin ang kandado sa kanyang tanakala, dahan-dahan niyang pinakawalan ang sarili. Pagsapit ng umaga, pagdating ng mga gwardya, handa na siya. Mabilis at malakas na pumutok si Duncan. Pinabagsak sila bago pa sila nagkaroon ng oras para makapag-react. Napagtanto na ngayon ng Blot ang panganib at nanawagan ng backup. Malubhang nasugatan ngunit buhay, si Duncan ay pumunta sa isang taong pinagkakatiwalaan niya, si Jasmine. Doon niya ginamit ang phone niya para tawagan si Vivian para lang mapatunayang humihinga pa siya. Noong gabing iyon, ibinalik ng pagtulog ang parehong nakakasakit na alaala, isang pagkakamali mula sa kanyang nakaraan nang pumatay siya ng maling tao. Nang tuluyang magising si Duncan, nalagyan ng benda ang kanyang mga sugat. Ginamot siya ni Jasmine at nanatili sa tabi niya buong oras. Pagkatapos ay bigyan siya ng isang dosis ng makapangyarihang gamot, dinala ni Jasmine si Duncan sa kanyang lihim na imbakan ng armas. Doon lumabas ang katotohanan. Hindi lang siya kaibigan. Tulad ni Duncan, siya ay isang assassin. Ang pagkakaiba ay nagtrabaho siya ng mag-isa at sumunod sa sarili niyang mga alituntunin. Sa sandaling lumipat, inabot ni Duncan si Vivian na may isang panukala, ibibigay niya ang sarili niya kung pakakawalan nila si Camille. Si Blot, nang marinig ang alok, ay mabilis na nagutos kay Vivian at sa kanyang team na pumunta sa meeting point. Wala siyang intensyon na igalang ang deal. Sa lokasyon, hudyat si Duncan sa kanyang pagdating. Si Vivian at ang kanyang unit ay nagpakita, handa nang magsara. Nanunood mula sa isang remote na feed, nagbigay ng tahimik na utos si Blot, alisin siya. Ang buong palitan ay isang setup, ngunit nakita ito ni Duncan na darating. Ginawa na niyang bitag ang lokasyon. Gamit ang armas na ibinigay ni Jasmine, nilagyan niyang automatic firepower ang lugar. Sa isang maliit na kilos, na-activate ang lahat. Nagliwanag ang mga nakatagong baril. Si Vivian at ang kanyang koponan ay kinuha sa loob ng ilang segundo. Sa lahat ng pagbagsak, si Blot ay nagpanik. Tumawag siya sa kanyang huling linya ng depensa, desperado na pigilan ang darating. Huli na ang lahat, lumitaw si Duncan, diretsyong naglalakad sa harap ng damuhan ni Blot. Kalmado, nakatuon, hindi mapigilan. Nakita siya ng mga gwardya na paparating at nabasag, masyadong natatakot na tumayo. Tumakbo sila, walang pagtutol na pumasok si Duncan sa mansyon. Sa loob ng private chamber ni Blot, hindi siya nagdalawang isip. Tinapos niya siya on the spot sa isang mabilis, brutal na pagpatay. Pagkatapos ay hinalubog niya ang bahay at nakita niyang mahina at nakadroga si Camille. Binuhat siya nito at binuhat palabas. Sa wakas ay ligtas na siya.
Kinaumagahan, nagising si Duncan na walang laman ang kama. Wala na si Camille. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid na may hawak na baril. Doon lumabas ang katotohanan. Si Camille ay tumatanggap ng mga lihim na donasyon ni Duncan sa loob ng maraming taon. Pinondohan niya ang buhay niya dahil matagal na niyang sinira ito. Sa isang misyon, pinatay ni Duncan ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid sa pag-aakalang sila ang target. Ito ay isang nakamamatay na pagkakamali na hindi niya nakalimutan. Mula noon, kinuha niya ang responsibilidad mula sa mga anino, binabayaran ang kanyang pag-aaral, ang kanyang kinabukasan, ang lahat. Pero hindi rin nakakalimutan ni Camille. Itinaas niya ang baril at hinayla ang gatilyo. Ngunit sumable ang bala. Nakahanap siya ng kapatawaran. Nandoon pa rin ang sakit, pero pinili niyang pakawalan iyon. Ngayon sa likod ng nakaraan, pinili ni na Camille at Duncan na mamuhay ng payapa. Dito nagtatapos ang kwento kaibigan. Salamat sa panonood.